Tuklasin at sabay-sabay nating alamin. Sa utos ng hari ng mga dragon, kinailangan ng batang dragon na labanan ang isang may edad na dragon upang patunayan ang lakas nito at mailigtas ang kanyang ina. Ngunit bago pa man makakilos ang batang dragon sa hindi inaasahang hamon, ibinuka ng may edad na dragon ang malalaking panga nito. Sa isang iglap, tuluyan itong nilamon ng buo ang batang dragon. Isang mabilis na tagumpay ang nagbigay ng labis na kasiyahan sa may edad na dragon. Kumpiyansa itong nagawa niya ang isang dakilang serbisyo sa pagtanggal ng isang kahihiyan sa angkan ng mga dragon. Ang mga nakapaligid na matatandang dragon ay tumango ng may pagsang-ayon, ang kanilang mga ekspresyon puno ng pagmamalaki. Gayunpaman, hindi natapos ang usapin ng ganoon lang. Habang nagbababad sa kanyang tagumpay ang may edad na dragon, bigla nitong naramdaman ang kakaiba sa kanyang katawan. Isang naglalagablab na sakit ang kumalat sa buo niyang pagkatao. Dahilan upang umatungal siya sa sakit, mula sa kanyang bibig, biglang sumambulat ang nag-aapoy na pulang apoy. Ilang sandali lang ay bumagsak siya sa lupa, pumipilipit sa matinding hirap, desperado siyang sumigaw para humingi ng tulong mula sa ibang mga dragon. Tulungan niyo ako, buhay pa ito, pinupunit ako mula sa loob. Ngunit walang sino man sa mga dragon ang nang-ahas na lumapit. Malinaw ang utos ng hari ng mga dragon nito'y laban na kailangang ipanalo ng may edad na dragon ng mag-isa. Habang nanatiling nakatuon ang lahat ng mata sa nangyayari, bigla na lang natigil ang kanyang mga sigaw. Sa halip, isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa paligid, napunit ang malaking katawan ng may edad na dragon, at mula sa loob ay lumabas ang batang dragon. Ang katawan nito'y balot ng dugo. Ngunit ang mga mata nito'y nagliliyab sa tagumpay, lumipad ito paitaas. Iwinawasiwas ang mga pakpak sa tagumpay at saya na nakaligtas. Ang mga nakapaligid na matatandang dragon ay hindi makapagsalita, labis na gulat sa nakita, hindi nila maunawaan kung paano nagawa ng isang maliit na nilalang ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Bumaba ang batang dragon sa harap ng hari ng mga dragon, ang mga mata nito puno ng paghihintay, tiningnan ito ng hari at tumango, ang mukha niya ay may bahid ng pagsang-ayon. Mula sa araw na ito, ikaw ay opisyal ng miyembro ng angkan ng mga dragon, maaari kang manatili dito sa yungib ng mga dragon. Sa narinig, labis ang tuwa ng batang dragon, ngunit ang tunay na mahalaga para dito ay ang makahanap ng paraan upang buhayin muli ang kanyang ina. Ang hari ng mga dragon ay naglahad ng kanyang kamay patungo sa isang higanteng puno sa gitna ng Molden Cavern. Ito ang puno ng mundo, dalhin mo sa akin ang ulo ni Philbus, utos ng hari ng mga dragon. Idikit mo ito sa mga ugat ng puno ng mundo at hubugin ito bilang isang kahoy na dragon. Iyan lamang ang paraan upang buhayin siya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, si Lin Tian ay nagsasagawa ng simulated battle gamit ang kanyang sistema. Matapos ang simulation, nagbigay ang sistema ng buod ng resulta. Ginamit mo ang terrain ng kuweba, naglatag ng mga bitag, at nag-organisa ng estratehiya sa depensa, sa tulong ng mga goblin at vampira. Matagumpay mong napigilan ang mga sumasalakay. Gayunpaman, maraming miyembro ng tribo ang nasakripisyo upang makamit ang tagumpay. Resulta, kabuuang tagumpay, evaluation ay nasa 81/100, at ang gantimpala ay may dagdag na 80 life points. Ang simulation ay tumagal lamang ng isang araw, ngunit ang resulta nito ay nagbigay ng matinding pagkabigla kay Lin Tian, upang mapigilan ang mas maraming pagkawala ng buhay sa kanyang tribo. Napag-isip-isip niyang kailangang maging mas masusi pa sa paghahanda. At nang magsimula ang tunay na laban, dahil sa maingat na pagpaplano, nakamit ng tribo ng goblin ang isang napakalaking tagumpay, napatay ang lahat ng mananalakay, at ang kanilang mga bangkay ay bumuo ng mga naglalakihang bundok. Ang pinakakakilakilabot na tanawin ay ang mga goblin na kinakain ang katawan ng mga mananalakay. Dugo ang nagkalat sa lahat ng dako, at ang nakakakilabot na tanawin ay sapat upang magdulot ng kilabot sa sinumang saksi. Si Lin Tian ay nakatayo sa mataas na bahagi ng dagwang larangan ng labanan, pinagmamasdan ang malagim na kalupitan. Bagamat nagtagumpay, napakataas ng naging kabayaran, maraming mataas na ranggong goblin ang nagbuwis ng buhay sa labanan. Gayunpaman, sa dami ng bangkay ng mga manlalakbay na nagkalat sa paligid, ang mga higanteng goblin ay mabilis na nag-evolve tungo sa pagiging mga mandirigmang kasing lakas ng mga bayani, na lubos na nagpalakas sa buong tribo. Matapos nilang kainin ang laman ng mga manlalakbay, naabot ng mga goblin ang level 50, na nagbigay daan sa kanilang ebolusyon sa iba't ibang anyo. Goblin Glutton, may kabuuang lakas na 11. Taglay nito ang eksklusibong kasanayang Shield Bearer Gluttony, na nagpapataas ng lakas sa labanan batay sa dami ng pagkaing nakansumo.
Goblin Hammer, may kabuuang lakas na 17, ang kasanayang hammer furry nito ay nakatuon sa malalakas na pagsabog ng atake na nagdudulot ng matinding pinsala. Goblin Shadow, ang pinakanatatanging variant, na may kabuuang lakas na 12, taglay nito ang kasanayang Razor Hand, na nagbibigay ng kakilakilabot na kakayahan sa pagpaslang at pagsira ng armor. Ang dahilan kung bakit labis na kinamumuhian ang mga goblin ay hindi lang dahil sa kanilang brutal na kalikasan, kundi dahil din sa kanilang kakilakilabot na paraan ng pagpapalakas. Upang mag-level up, kinakailangan nilang kumain ng laman, maging ito man ay mula sa kanilang sariling uri o sa iba pang nilalang, malayo ito sa sistema ng tao, na kinakailangan lang talunin ng kalaban upang maging mas malakas. Bilang nag-iisang tao na nakasaksi sa madugong eksena, si Loader ay tuluyang nawala sa katinoan, nanginginig ang kanyang buong katawan habang napagtanto niyang ang tribo ng goblin, na dati pangkaraniwan lamang, ay maaaring maging ganito katakot-takot. Sa isang malalim na bahagi ng kuweba, si Lin Tian ay naglalakad ng maluwag nang harangin siya ni Lily, isang vampirang may mapanuksong ngiti. Nakangiti siyang nagkomento, "Matagal na mula nang huli kong maramdaman ang ganitong kasiyahan mula sa pag-inom ng dugo ng tao, tunay kang isang makapangyarihang nilalang." Bilang tanda ng kanyang pasasalamat, inalok ni Lily na magpadala ng isang tao sa City of Light upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga kilos ng Sword Saint. Nagulat si Lin Tian, ngunit ngumiti lamang siya ng bahagya at sumagot, "Aasahan ko ang ulat mo." Mabilis na nagbigay ng karagdagang impormasyon si Lily, ayon sa pinakabagong balita, matapos marinig ang tungkol sa pagkalipol ng daan-daang manlalakbay sa kuweba ng mga goblin, iniwan ng Sword Saint ang City of Light. Balak niyang magtipon ng isang koponan ng mga legendary hunters. Ang dating mga kasamahan ng Sword Saint ang balak niyang tipunin upang harapin si Lin Tian. Gayunpaman, hindi man lang nagpakita ng anumang pag-aalala si Lin Tian, sa halip, para bang natuwa siya na ang Sword Saint ay umalis sa lungsod. Sa wakas, sabi niya ng may kalmadong ngiti, "Magkakaroon ako ng pagkakataong lumabas at makalanghap ng sariwang hangin." Nabigla si Lily sa kanyang reaksyon, sapagkat wala ni katiting na takot sa mukha ni Lin Tian, ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol sa pagdating ng isang goblin na mabilis na nagulat, may mga nanghihimasok. Matapos ang obserbasyon, napag-alaman na isang grupo ng mga goblin mula sa ibang tribo ang papalapit sa kanilang kuweba. Agad na naging maingat si Lin Tian, nagtaka siya kung saan nanggaling ang mga goblin na ito, dahil walang ibang tribo sa loob ng 100 milya. Lumabas si Lin Tian upang mag-imbestiga. Napansin niyang ang grupo ng mga goblin ay gumagalaw ng may kahangahangang koordinasyon, na nagpapakita ng pamilyar nila sa lugar. Habang pinapanood ang kanilang kilos, napagtanto niyang sila ang dating may-ari ng kuweba. Ang pinuno ng pangkat ay isang level 50 beast goblin na may sumusunod na estatistika. HP, 750 lakas, 240 depensa, 230 kabuuang lakas, 800. Taglay nito ang mga kasanayang Blood Beast at Tiger Bite, kasama ang isang Bone Staff at Leather Armor. Ang pinuno ay nagmamadaling pinakikilos ang kanyang mga kasamahan, para bang nauubusan na sila ng oras. Tahimik na pinagmasdan ni Lin Tian ang sitwasyon, ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay ng pagkalkula. Inassess niya ang pinuno, isang bihirang goblin hero type, naisip niya, saan kaya nanggaling ang tribo nito, kahit isang rare hero goblin, kapitan lang siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga goblin sa paligid niya at malamig na inutusan, maghanda para sa aksyon, hulihin ang pinuno ng buhay, at huwag hayaang may makatakas, malamang sila'y mga tiktik mula sa malaking tribo. Isa sa mga goblin ang may kumpiyansang sumagot, "Huwag kang mag-alala, kayang-kaya namin silang harapin." Samantala, ang grupo ng mga sumasalakay na goblin ay tumatawid sa isang maliit na batis malapit sa talon, biglang huminto ang kanilang pinuno. Naging alerto ang kanyang mga mata, may manipis na amoy ng dugo sa hangin. Hindi yun naramdaman ng mga mababang ranggong goblin, ngunit sa babala ng pinuno, agad silang tumigil, sinuri ng pinuno ang paligid at nagpasya, may sugatang nilalang sa loob ng kuweba, isang hindi inaasahang biyaya, maghanda para sa isang handaan. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, bigla siyang napasigaw sa sakit. Maninipis ngunit malalalim na hiwa ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, dahan-daang tumulo ang dugo, isang heroic rank goblin ang lumitaw, kumikilos ng mabilis gaya ng hangin, dala ang isang labis na matalas na espada. Ang mga goblin na kasama niya ay agad na nagtipon,
Bumuo ng depensibong porma at sumigaw ng sabay-sabay, "Kapitan, poprotektahan ka namin." Ngunit bago pa sila makakilos, isang napakalaking kamay na may matutulis na kuko ang biglang lumabas mula sa talon. Ilang sandali pa, isang dambuhalang goblin ang lumabas, ang mga kalamnan nito'y bulging at ang mga mata nito'y puno ng bangis. Hinawakan nito ang isang mas maliit na goblin at pinunit ang katawan nito, dahilan upang magkalat ang dugo at laman sa lahat ng dako. Nagkaroon ng kaguluhan sa grupo ng mga sumasalakay na goblin, ang kanilang pormasyon ay mabilis na nagkawatak-watak. Ang mga mas maliliit na goblin ay natakot at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon, ngunit biglang yumanig ang lupa sa ilalim nila, at matutulis na mga spike ang sumulpot mula sa lupa, tumusok sa kanilang mga katawan. Isa itong natatanging kakayahan ng isa pang mutated goblin, na nagdulot ng malagim na tagpo. Isang goblin lamang ang nakaligtas at nagtatakbong nagsasabi sa sarili, "Kailangan kong ipaalam ito sa Panginoon, ang kuweba na ito ay nasakop na." Ngunit bago pa ito makatakas, mula sa malayo, tahimik na tinaas ni Lin Tian ang hawak niyang crossbow, isang matinis na tunog ang dumaan sa hangin, at ang palaso ay tumama sa ulo ng tumatakas na goblin nang may nakamamatay na katumpakan.